Hello guys, good morning! It's time to cook again dahil lunch time na naman. At meron ako dito vermicelli rice noodles. This is rice noodles. So dahil wala kaming gulay, naisip ko, carrot lang ang meron kami. So naisip ko, magluto ako ng pansit. This is it, pansit. So, ito lang ang aking ingredients. Kumuha lang ako ng a little bit of, mga ilang piraso ng beef cubes in 1 egg. And then, we have spring onions, butter, garlic butter, something like that. And then, a little bit of oyster sauce. So, igisa-gisa lang natin siya. So, let's do this. So, painitin lang natin ating kawali. Tapos, ilagay natin ang ating butter garlic. Na-mix na to siya. Actually, na-save ko lang tong butter garlic na to sa garlic bread nung nag-barbecue kami. So, okay pa naman siya. I-melt lang natin. Medyo mahina lang ang apoy natin kasi baka masunog agad. So, ganyan lang. At i-fry lang muna natin saglit yung ating beef cubes. So, itong beef cubes ko, sinison ko lang siya ng salt. So, i-fry natin siya saglit. I-fry natin siya saglit sa ating butter with garlic. Kasi isi-shredded ko siya or hiwa-hiwain ko lang siya ng maliliit. Or baka pwedeng dito ko na lang siya liitin. Oh, parang maliliit siya. Mabilis lang siya i-cut ng maliliit. Okay. Ayan. Brown lang natin ng konti. Kasi pag sobrang overcook siya, makunat siya or matigas ang beef. Ganun. So, okay na ito guys. Basta nag-transparent lang siya ng konti. So, tanggalin muna natin dito. At hindi ko nahugasan yung aking kawali. Ilagay ko na yung aking itlog. Kasi may butter yan siya. So, pati tigas hard konti lang. So, ganito na siya. Matigas-tigas na. So, tanggalin na natin. Then, okay na. Ilagay naman natin ang ating carrot. Lagyan natin ng konting tubig ang ating carrot. Para na po. Palambutin lang natin yung ating carrot. Mabilis lang to kasi manipis lang ang kanyang hiwa. So, lagyan ko lang siya ng konting salt. Mamaya na tayo maglagyan ng ating oyster. Takpan natin. So, let's see kung malambot ng ating carrot. So, ilagyan ko muna siya ng soy sauce. At ang ating oyster sauce, lagyan ko ng kunting tubig. Ay! Naparami naglagay. But it's okay because sisipsipin naman ito ng pansit. Okay, napadami kong lagayang ng tubig ang aking oyster. That is okay. I will see if malambot na siya. Okay na kasi lulutuin pa natin yung
ilagay pa natin yung ating pansit. Yung pansit naman, luto na siya. Ito kasi, natira to ni amo kagabi. Kagabi. Medyo matigas siya, so basain ko ng tubig. Ito yung bago. So, pagsamahin ko na lang. So, ilagay muna natin na ang ating beef. Yan, kasi may blood pa itong beef natin. So, kailangan ko siyang another minutes na maluto siya. Like that lang. Ang ating pansit. Ito yung fresh na bago ko lang ginabad. And then, yung kagabi sa aking amo. Binasa ko siya ng tubig kasi galing sa ref. Medyo matigas siya. So, ayan. I-mix ko lang siya, guys. Lagyan ko ng kunting toyo again. Lagyan ko siya ng kunting tubig pa na may toyo kasi medyo matigas yung nilagay sa ref. So, ito na, guys. Nahalo ko na siya. Ilagyan ko na rin ng kunting toyo. And then, okay na yan. Ilagay natin ang ating spring onions. At ang ating egg. I-mix natin ng konti para maluto yung ating spring onions. Wow! So, kahit hindi mo birthday, dito sa Hong Kong, anytime pwede kang magpansit. Pwede kang magluto ng pansit. So, wow! So, okay na ang ating pansit. Very easy, pero I have to taste it kung okay. Nilagyan ko lang siya ng kunting asukal nung sa tuyo ko na pangalawa. Kasi, para may taste, lasa-lasa. Ang sarap. Ang sarap. So, okay na siya. This is it, our pansit. Na-share ko lang sa inyo, guys. Thank you for watching. Happy morning, everyone. Bye-bye. So, ito na, guys. Nilagay ko lang sa plate. Wow. So, easy pansit for our lunch. Thank you. Bye-bye. Happy lunchtime. Bye-bye.